Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo dito, Gemini. Unang mensahe ni Gemini ay Goddess of Dreams. Beautiful. May gabay. May mga divine guidance na hinahatid sa inyo, Divine Universe dito through your dreams, through your intuition. Gemini, kaya it is extremely important for you to do your part dito sa pakikinig or sa pag-access ng iyong mga intuitive messages na binibigay sa inyo ng Divine Universe. Kasi maaaring nagdadasal talaga kayo for enlightenment, for guidance, for clarity. Kaya it's all up to you then to access that answer ng Divine Universe sa inyo, no? Pinapadalan kayo dito. This is a heads up for you na there are intuitive messages na pinapadala sa inyo. There are dreams na pinapadala sa inyo, and those are messages to guide you, no? To answer your concerns, no? Kaya pay attention to that, no? Pakinggan ninyo, magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, mag-prayer mode kayo, at mag-meditate kayo at maririnig ninyo yan, mga intuitive messages na yan for you, no? There could be also vision, siguro na makikita kayo dyan, and that is gabay para sa inyo, no? Maaari din naman na through your dreams talaga yung mensahe ng Divine Universe sa inyo. So make sure na you pay attention to your dreams as well. Kung may naaalala pa kayo ng mga elements ng panaginip ninyo in the morning, when you wake up, write them down on paper quickly, at saka kung may time kayo, i-google ninyong ibig sabihin ng mga elements na nakita ninyo sa inyong panaginip, because there is a message there for you, no, na makakatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon. Okay? So, what else? We have family tree. Ayan. So, your focus right now, Gemini, is your family. No? Family affairs. Lahat. Siguro kayo din na nagpo-provide for the family. Maaaring meron din kayong mga magulang na inaalagaan. Maaari din ganon. For others of you naman, siguro may mga family affairs dito na kayo yung punong abala. Maaaring merong ganap sa pamilya na kayo yung laging nag-aasikaso or laging nakatoka siguro sa inyo ang gagawin. No? Yung mga ganon. For others of you, maybe you are starting to build your own family na din ngayon, ano? Maaring meron ng nag-asawa sa inyo or mag-aasawa pa lang, or maaring some of you are welcoming a new baby dito, starting your own family talaga. So, maaari din ganon ang ganap dito. So, congrats to that. Meron din ako nakikita ditong inheritance, ano? Maaring iba sa inyo nag-uusap-usap na about sa mga mana ninyo. Maaring inaasikaso ninyo na kung ano yung mga papeles na kailangan para makuha nyo na or mapasa inyo na talaga yung inyong mga mana. Maaari din ganon ang ganap dito. And ang ano din ninyo dito, Gemini, napakaganda rin ng inyong sitwasyon because you have the support of your community lagi, no? Kung maaaring community, yung friends ninyo is always there for you. Yung pamilya ninyo, laging nandyan para sa inyo. Very supportive of you, no? Yung parang, the people around you are always willing to be by your side, ano man ang inyong sitwasyon. May isa-celebrate man kayo, they're going to celebrate with you. Kung meron man kayong problema pinagdadaanan, they are there to support you, to help you. Yung ganun ba? Yung parang laging merong nakahandang mga tao sa paligid ninyo to be by your side lagi, no? Ano man ang inyong sitwasyon. So, there is like a sense of family talaga dito, sense of belongingness sa grupo, yung mga ganon. So, pinapakita nila yan sa inyo, no? Pinaparamdam yan ng community around you sa inyo na you are family, na you belong with them, yung ganon. So, what else? We have journey guide. Magta-travel kayo, Gemini. You are going to travel in 4 weeks. Yun ang napipick up ko dito. In 4 weeks, may travel na magaganap para sa iba sa inyo. Maaari din naman na ang travel ninyo dito is an international travel kasi parang may mundo tayo, 'di ba? So, yan. So, that is international travel, may eroplano. So, most likely talaga you are traveling by air. Kaya mag-iingat kayo, Gemini, no? Sa mga pagbabiyahe na yan, make sure na laging kumpleto ang inyong mga travel documents para walang aberya, yung mga ganon. So, lahat ng kailangan dapat
alam mo yun, kompleto, chine-check, no? Mas magandang may checklist kayo, Gemini, para wala kayong makalimutan dalhin, ano? For others of you, dito yung travel na to could be pasyal. Maaari din naman that is visiting your family, no? Maaring ganon. This could also be ang iba sa inyo magta-travel abroad siguro dahil change of place of residence. Maaring magma-migrate ang iba sa inyo dito. Maaring magta-travel kayo sa ibang bansa because siguro magtatrabaho na kayo doon. Maaring ganun din ang ganap. Or maybe magtutour kayo, no? Kayo, naka-tourist visa ang iba siguro sa inyo. Maaari din naman nagaling kayong abroad, you're coming home dito to visit your family, celebrate Christmas together. Maaring ganun din ang ganap. Celebrate the New Year together. You know, yung mag-celebrate kayo ng holiday season with your family dito. So, maaaring ganun din ang ganap ng iba sa inyo dito, no? But, ano man ang rason ng iyong pagbabiyahe dito, Gemini, yung card na to lumabas dito to invite you, no? To invite you to call on your journey guides, no? Yung journey guide niyo. Dahil, yung mga journey guide na yan, that is going to help you na sa inyong pagbabiyahe na maging smooth sailing ang inyong pagbabiyahe, walang aberya, walang maging problema, matulungan kayo na makakuha kayo ng seat na maayos, maganda, kung magbubook kayo ng hotels, makakuha kayo ng safe na hotel, maayos na room, yung ganon na magiging safe kayo. Ask your journey guide to help you with that. And makakatulong din yan si journey guide sa inyo kung magbubook pa lang kayo ng mga sasakyan ninyo, no? Magbubook kayo ng eroplano, magbubook kayo ng seat sa kung saan man, sa bus, wherever it is, no? Gemini, your journey guide is going to help you na makuha ninyo yung seat na mas magiging safe ka, yung seat na magiging maayos ang inyong pagbabiyahe, no? Yung para sa magandang pagbabiyahe, no? Yung hassle-free na pagbabiyahe, your journey guide is going to help you with that. No? Kaya call on your journey guide. Mag-pray kayo sa kanya para tulungan kayo, no? Na maging maayos ang inyong pagbabiyahe, makarating kayo sa inyong destination safe and sound, okay? So, we also have talent guides. Ayan. So, your guides talaga are there for you sa ngayon to help you sa kahit ano man ang inyong sitwasyon. Ngayon, si talent guides naman is going to help you find the right mentor, the right teacher dito na makakatulong sa inyo sa pag-hone naman, sa pag-enhance naman ng inyong talents, no? Maari ang iba sa inyo in search of teachers, in search of mentors na makakatulong sa iyo na para ma-enhance ang inyong mga skills, talents, and gifts, no? So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Libra, we have mindfulness. Ayan, so quiet your mind. Ngayon, ito yung paalala sa inyo or encouragement sa inyo dito na quiet your mind. Embrace the peaceful presence dito para, alam mo, parang nakita ko dito kasi parang wala kayo sa focus, wala kayo sa balance, you're all over the place. Maaaring ang dami-daming laman ang isip ninyo ngayon, ang dami-dami kasi ninyong gagawin siguro, ang daming naka-line up ninyong gagawin, kaya parang ang gulo na ng isip ninyo, punong-puno, kumbaga you have too much on your plate dito, kaya ang isip ninyo all over the place din. Kaya ito, iniimbitahan kayo to quiet your mind, embrace the peaceful presence, be peace, now be at peace, mag-meditate kayo, no? Para makalma ang inyong sarili from head to toe, makalma kayo, lahat ng cells sa inyong katawan ay makalma. So mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, mag-solitude kayo, Libra, that can help you get back to your center, okay?
You can unground yourself by meditation. Very effective yan. So, conscious steps. Ayan, may mga bagay talaga kayo na kailangan gawin. May mga bagay kayo na sisimulan dito. Proyekto, plans, whatever that is. New ideas, no? You are looking forward to that, no? And inaanyayahan kayo dito to take conscious steps, no? Be cautious sa bawat step na titaken ninyo. Pag-aralan ninyong mabuti, no? Make plans ahead para nang sa gayon makakasiguro kayo na safe yung gagawin ninyo, nasa tamang path kayo, yung mga ganon, ano? So, what else? We have face entanglement. Ayan, so, maaring napapaligiran kayo, Libra, ng mga Marisol at Marites, no? And that is not a good influence sa inyo, no? Yun yung ano dito, yun yung mensahe para sa inyo. So, it is important for you to use your own judgment and discernment dito kasi kayo naman ang nakakaalam kung anong klaseng mga tao ang nasa paligid ninyo. Kung anong klaseng tao yung mga nakakausap ninyo, no? Kasi yung mga Marisol, Marites na yan, na mga nasa paligid ninyo, that has an emotional influence sa inyo. Kung ano yung mga hatid na mga kwento ng mga yan, it might hurt you, it might excite you, it might influence you in a bad way, no? Iba-iba ang maaaring maging epekto ng mga kwentong hatid nila sa inyo, kaya it's all up to you to decide on how you're going to face that situation or kung paano ninyo i-handle ang inyong situation. But the message for you dito, no, as much as possible, surround yourself with positive thinking people, with happy people, with people na inspirational, yung mga ganon. Kasi positive vibes ang hatid niyan sa inyo, no? Pero yung mga Marisol, Marites na mga yan, definitely, hindi good vibes ang hatid niyan sa inyo. Diba? Maaring ang mga hatid niyan sa inyo ay stress, diba? Maaring inis, maaring galit. It could be anything na negative vibe ang hatid niyan sa inyo. Kaya it's all up to you dito on how you're going to handle that situation. But yun ang advice sa inyo na mensahe nito. Surround yourself with positive thinking people, no? Para nang sa gayon, good vibes, positive vibes ang dumikit sa inyong energy field. Okay? So, what else? Ascended Masters. Ayan. So, most of you, siguro dito, Libra, no? Meron kayong mga dinadasalan ng mga santo, may mga dinadasalan kayo, Mama Mary, no? Maaaring, there is a specific saint or kay Mama Mary, no? Baby Jesus, siguro, no? Specific kayo sa Ascended Masters na yan. Na pinagdadasalan ninyo, maaring nagpe-pray kayo ng novena to a certain saint, maaring ganun din ang ganap, no? Maaring devotee kayo ni Mama Mary, ni Baby Jesus, Papa Jesus, no? Mga ganun. Maybe talagang ang connection ninyo, kumbaga parang konkreto, no? Ang connection ninyo with them, kung sino man Ascended Masters ang pinipili ninyo or yung talagang meron kayong connection. So maybe you are deepening your relationship with them talaga sa ngayon at talagang kayo, lagi kayong nagdadasal sa kanila. So yun ang napipick up ko dyan. So we have freedom, moving on. Napakaganda, Libra, you are facing a new beginning sa buhay ninyo dito na talagang on a clean slate. Magsisimula kayo ng bagong sitwasyon dito on a clean slate. Yung parang new life, new hope ang haharapin ninyo dito, no? You're going to be free sa ngayon, no? Maaari talaga na ang iba sa inyo dito, you restricted kayo ng isang sitwasyon, restricted kayo in the past ng isang tao. It could be that as well, no? But ngayon, maglalakas ng loob kayo na kumawala na sa restrictive energy na yan and you are ready to move on. You are letting go of that situation. You are breaking free from that restrictive energy. So, napakaganda dito. And with the conscious steps dito, no? Talagang very cautious kayo, no? With your freedom ngayon na meron kayo. Talagang matalino na kayo dito, no? You gain so much wisdom dito sa restrictions na
nangyari sa inyo. Talagang nag-grow kayo din dito, no? Marami kayong natutunan, learnings in life, wisdom na naipon ninyo dito. Kaya ngayon, parang masyado na kayong wise ngayon, matalino na kayo ngayon, smart na kayo ngayon sa pagharap sa buhay, no? Na ngayong malaya na kayo, you are really very cautious about everything that you're going to do sa ngayon, Libra, no? Yun na akin napipick up dito. But definitely, there is a celebration for you dito because you are going to break away from this restrictive energy and ngayon, you are letting go. You are letting go of that restrictions. You are moving on with your life. Malaya na kayong ibuka ang inyong wings and you're going to soar high and fly high. So good luck, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Aquarius. Pauna mensahe ninyo, Angels of the Seven Chakras. Ayan. So, there are angels dito, no? Ang napipick up ko dito, yung 4 major angels, kung baga, no, is here to help you, to guide you dito sa inyong mga sitwasyon. Lalo na sa mga energy centers, no? Na talaga sigurong gumagana sa inyo sa ngayon. As in, yun yung pinaka-busy ninyo na energy centers. Dahil siguro ito yung ano ninyo, ito yung mga areas ng buhay ninyo that you are dealing with ngayon dahil may mga issues kayo sa mga sitwasyon na yan, ano? So, ang na-pick up ko dito na yung 4 angels na yan, yung 4 archangels na yan that is present sa buhay ninyo to help you with the issues you're dealing with is yung si Archangel Uriel, no? Archangel Uriel, dahil siya yung parang siya naman yung nagte-take care of your crown chakra. Yung crown chakra ninyo dito is the top part. Ayan yung 7th chakra ninyo, which brings connection with you, no? With God, with the spirit realm, yung ganon, ano? Ang next ninyong archangel dito is Archangel Metatron sa 3rd eye naman. Si Archangel Metatron naman, siya naman yung parang siya yung parang bossing dyan sa 6th chakra ninyo, which is the 3rd chakra. Siya naman yung nagbibigay sa inyo or tumutulong sa inyo na magkaroon kayo ng clear thinking. Siya naman yung nagbibigay sa inyo dyan ng enlightenment. Kung meron kayong confusion, yung mga ganon, ano, siya naman yung tumutulong sa inyo na malinawan ang inyong isipan, ano. Si Archangel Gabriel naman dito sa throat chakra naman siya. Yun naman yung 5th chakra ninyo, which is your throat chakra. Siya naman yung bossing dyan sa throat chakra, which is the energy center naman for communication. So, maaaring yung iba sa inyo sa ngayon, merong problema sa pag-express ng inyong sarili, pagsasalita, you know, maybe you can't speak, no? Kung ano yung truth ninyo, maaaring hindi ninyo na i-share kung ano yung gusto ninyong sabihin. Maaaring yan ang problema ninyo sa ngayon. Kaya Archangel Gabriel is going to help you, no, with that. Maaaring hindi ninyo, kasi, alam mo yun, yung hindi ninyo na i-express talaga. You can't put into words kung ano yung nasa isip ninyo or kung ano yung mga nasa damdamin ninyo, no? Sa ngayon, for some reason, no? So, Archangel Gabriel is going to help you with that, no? Na gawa ninyo kung ano ang nararapat, no, na makapag-express kayo ng inyong sarili. So, yung next archangel is si Archangel Raphael, which is the bossing naman siya dito sa inyong heart chakra, no? So, ito, yung green na yan. So, that is your 4th chakra, which is the heart chakra. And Archangel Raphael naman is going to bring you healing, no? Bring you healing sa mga physical issues ninyo, sa mga emotional issues ninyo, kung ano, kasi maaaring meron kayong mga dinaramdam sa puso,
ninyo, no? Physical na puso, yung part ng katawan ninyo na heart talaga. Maaaring may mga nararamdaman kayo dyan or any physical ailment siguro, no? Na meron kayo na iniinda ninyo. Archangel Raphael might come talaga dito sa inyo to bring you healing energy. Maaaring makaramdam kayo ngayon ng pagbuti ng inyong pakiramdam sa inyong katawan, pagbabalik ng iyong physical strength, yung mga ganon, ano? Si Archangel Raphael then is going to help you, na maibsan or gumaling na or mapawi na ang sama ng loob ninyo kung meron din kayong mga ganon. So, it's going to help you also with your relationships, no? Kung meron kayong tawag dyan, dinaramdam, no? Or iniindang rough patch with your person. So, maaaring ganon din ang ganap. So, conscious steps, ayan, Aquarius, you're taking a conscious steps ngayon sa mga gagawin ninyo, sa mga ideas ninyong i-roll out ninyo dito, mga plano, yung mga ganon. You're looking forward to that, but you are moving cautiously. Yun ang napipick up ko dito for some of you. Face entanglement, Aquarius, maaring meron kayo ditong marisol, maritas sa inyong paligid na nagsusut-sut sa inyo, naghahatid sa inyo ng mga impormasyon na I don't feel like it is positive, no? Yung mga ganun. Yung parang naghahatid sa inyo ng impormasyon na hindi nararapat, maaaring ganun, or hindi naman ninyo mapapakinabangan, something like that, no? So, dito, there is an emotional influence na hatid ang mga marisol maritas na ito sa inyo. So, it's all up to you, no? It's all up to you on how you're going to face this situation, on how you're going to handle this situation, no? Use your own judgment and discernment, and of course, always use your intuition dito para magawa ninyo kung ano ang tama, kung ano ang dapat, kung ano ang fair, di ba? Kasi, mas maigi, no? Ang nag-pick up ko din dito, mas maiging you surround yourself with positive thinking people, with happy people, with inspirational people, instead of those negative vibes ang hatid sa inyo, no? Kasi maaring si Marisol at Marites is going to bring you negative vibes sa inyo, and it's not going to help you in any way. So, it's all up to you on how you're going to handle that situation, ano? So, what else? We have up from the depths, beautiful energy. Napakaganda nito. This is the end of your difficult situation, Aquarius. Kung ano man ang sitwasyon na inyong pinagdadaanan, maaaring related dito sa mga sitwasyon na to na na-mention ko kanina. So, that could be it, no? That could be it. Yung mga archangels na yun, Archangel Uriel, Metatron, Gabriel, and Raphael, maybe talaga are working in full force para sa inyo, para matulungan ka na makalabas ka na sa mga difficult situation na pinagdadaanan mo in those areas of your life. So, ngayon, you are rising from the ashes. Kumbaga, you are rising above your situation dito. Yung mga difficult situation na yan is coming to an end ngayon. You're going to leave that behind you na, and handa ka na dito humarap sa bagong buhay, bagong pag-asa. You are starting something fresh dito sa buhay ninyo on a clean slate na. Kumbaga, no? And maybe that is with the help of those 4 major archangels, no? Aquarius. So, this is really beautiful kasi mawawala na ng problema. Magiging stress-free ka na din. Finally, no? Aquarius? So, we have animal totems. Ayan. You know what? Ginagabayan ka talaga ng spirit realm. No? Ginagabayan ka. Tinutulungan ka sa inyong mga sitwasyon sa ngayon. Si animal totem naman, ito naman yung mga animals na lagi ninyong nakikita. No? Let's say, for example, butterfly. Ayan. So, maaaring lagi kayo nakakakita ng butterfly sa bintana ninyo. Pag lumabas kayo ng bahay, there are butterflies lagi na dumadaan sa inyong harapan, or talagang ginaguide yung mata ninyo papunta doon sa isang butterfly. Yung mga ganun ba? No? Or maybe sa cellphones ninyo, may mga pinapanood kayong kung ano-ano sa cellphone. Maaaring nakaka-encounter din kayo dyan ng butterfly. Sa magazines, libro, whatever it is, sa TV, napapanood siguro ninyo, there's always a butterfly na nagpapakita sa inyo, no? And there is a specific animal na laging nag-show up sa buhay ninyo in any way, no? That could be your animal totem, no? And yung animal totem na yan, malalaman ninyo na siya yung inyong animal totem. It's because mararamdaman ninyo yan. Yung pag nakikita nyo, kunyari, yung butterfly, ng example natin,
kung may mararamdaman kayo, there is something with that butterfly kung bakit lagi yan nag-show up sa buhay ninyo, no? So, there is a special message to that na kailangan ninyong malaman. So, make sure na kung ma-figure out ninyo kung anong klaseng animal yan, yung animal totem ninyo, i-google ninyo po yan kung ano ang symbolism ng animal totem na yan. Because there is a message there for you na kailangan ninyong malaman, no? There is an additional insight, inspiration para sa inyo, no? Na makakatulong yan sa inyong sitwasyon kahit ano man ang inyong pinagdadaanan, okay? Kaya nagpapakita yan sa inyo because there is a message. The Divine Universe is sending you a message through that animal totem na yan, okay? So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.